Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Senadora Amy ipinakita na nga ang tunay na kulay at tila ba ipinakita na rin ang kanyang pagkakatao dahil meron pala siyang dugo talaga nitong si Kuting Jr. Tila ba nakita na or naibulgar na sa buong tao or sa kabuuang bansa ang tunay na ugali nitong si Aimee na ito, na tila ba katulad ng kanyang kapatid na si Presidente Kuting ay tinraidor din ang ating mga pinakamamahal na si former President Rodrigo Roa Duterte at pati na rin si VP Sara Duterte. Dito nga rin natin makikita na itong si Aimee ay tila ba kasing ugali na nitong unang ginang na si Lizatanas Ismags. Dito nga natin makikita na ginamit lang pala talaga ng senadora ang pangalan ng mga Duterte upang magkaroon ng boto at manalo sa halalan nung nakaaraang national election noong 2022. Pero dito nga natin malalaman na alam natin na talaga bang hindi mapagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. Well, ito nga rin si unang ginang na si Smugs, House Speaker Tamba at itong si Kuting Jr. ay pinatawag na nga sa Supreme Court upang imbestigahan ang kanilang mga ginawang kalokohan, lalong-lalo na itong nakaraan lamang na pinasugod nila or sila pala ang may ulo or sila pala ang may pakana ng pag-raid dito sa KOJC or sa Kingdom of Jesus Christ na tinatawag na simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago, totoo at walang bias na balita dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at isubscribe ang ating channel. Nunal, yung tagapagsalita ng PNP. Matindi ho mga kababayan. Alam niyo anong sabi nitong si ano? Anong pangalan nito? Yan. Anong pangalan nito? Itong si kalimutan ko. Basta yang si Girl Nunal. Yung sinasaktan daw ho ng mga miyembro ng KOJC yung kanilang mga sarili para mapalabasin na sinaktan sila ng mga pulis. Loko-loko ka pala, madam eh. Baka kailangan ka ring magpa-hair follicle test, madam. Ibang klase talaga tong PNP natin. Matindi ho. Ito, pakinggan natin itong si Manang Aimee. Ano nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Super ate. Naku po, hindi ka super ate, madam. Ikaw yung pinakapalpak na ate. Pakinggan natin itong si Aimee Marcos. Naging abang nila sa KJO. Well, ang pagkaalam ko, talagang hindi ganyan ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Kaya labis-labis ang pangyayari na libo-libo ang pinadala doon. Palagay ko, kayang-kaya naman ni Pastor ipagtanggol yung sarili niya. Parang narinig ko sa'yo si Mangkulas itong si Nicolas Torre Ganyan na ganyan yung sinabi niya doon sa video natin kagabi, di ba? Magagaling naman yung mga abogado ni Pastor. Kaya niya namang ipagtanggol ang sarili niya. Parang meron kayong script na sinusundan O tanong ko lang, baka si Nicolas Torre, sa inyo rin ho siya nagre-report kasi yung litanya nyo, ganun din ho yung litanya niya. Kasama ng kanyang mga abogado. Kaya hayaan na natin at kausapin natin ang tropa nila na sana sumurrender na lang ng maayos. Huwag ganon, madam. Napakababoy nyo naman ho. Nakakabastos nyo naman. Huwag ganon. Ngayon, pinapasuko nyo na si Pastor Apollo Kibuloy para namang hindi nyo nakita. Merong mga kano na kasama dyan sa raid na yan. Kinakausap silang Tagalog, Bisaya. Hindi ho sila makasagot. Special Force, US, sundalo ho ng mga kano kasama dyan sa raid na yan.
US Special Force. Ha? Paano siya susuko? Para saan? Talaga atang na nag-uusap na kayo nitong si Marcos Jr. Gigil ka na rin sumuko si Pastor Baka pati ikaw, madam, gusto mo rin yung 30 hectares. Kasi mahilig hong magnakaw tong pamilya ng mga to. Yang si Marcos Jr., yang si Amy Marcos at yung ama ho nila, hobby ho nila yan, yung pagnanakaw. Di ba meron pa ngang mga issue yung mga ill-gotten wealth nila? Yung mga mga naka-freeze na mga bank accounts nila. Kaya tinatrabaho yan ni Marcos Jr. Hobby ho talaga ng pamilya na yan magnakaw. Ma'am, kung Pero at the same time, yung ating kapulisan hindi nakakatulong, yung sistemang ganito na masyado. Kakambyo ka pa Wag na! Panindigan mo na yung sinabi ko. Kakambyo ka pa. Okay na yun, madam. At least, alam na namin kung anong pakay ng pamilya nyo sa KOJC. Grabe nga naman yung kingdom, di ba? Ang ganda unong kingdom sa totoo lang. Balita ko, yun daw yung, largest in Asia. Isa, pinakamalaking, hindi ko natin alam, yung, basta, yung pinagdadausan ng event. Yung kingdom. Balita ko natin, isa ho yun sa pinakamalaking kumbaga Coliseum o kung ano man yan tawag dyan sa buong Asia, kaya gusto ho sigurong kunin itong mga magnanakaw na to. Masyado kayong halata. Ito, pakinggan naman natin itong si Ma'am Ben kung ano yung mga banat niya dito kay Pastor Kibuloy. Pakinggan natin. Makinig kay Mang Ben, itong Mang Kanor ng administration. Mamaya ka sa akin. Mang Kanor mamaya. Intelligence report, talagang nandoon nga talaga. Talaga? It's more or less 30 hectares. Ang laki nun, Kawawa naman. 2,000 ho sila doon. 2,000 police personnel. Malaki daw yung 30 hectares. 2,000 naman ho sila doon. Palakpakan ho natin itong si Mang Ben. Nagpapaawa pa ho. Sila na nananakit. Sila pa nagpapaawa. Ano ba yan? 30 hectares is huge, na marami kang mga pupuntahan ng mga gusali na allegedly may mga hidden passageway. Wow, may mga hidden passages. Meron na nga kayong blueprint ng establishmento na yan, tapos di nyo alam yung mga hidden passages. Sinong gumawa ng hidden passages? Yung mga KOJC member, hinukay nila, ganon. Di nasira yung structural integrity ng kingdom pagka ganun ginawa nila. Ikaw talaga, Benur. Magsisinungaling ka na lang, palpak pa. Huwag ganon. Anong gagawin nila? Gagawa sila ng butas sa ilalim ng lupa. Paano pag gumuho yung kingdom? Nakatagong mga kung ano-ano. So, isa-isahin mo yan. Anong nakatagong kung ano-ano? Baka may hinahanap kayo. Ano pa talagang pakay nyo? Yang si Pastor o yung 30 hectares na property na katabi ng airport? Just imagine that. Not mention baka makapalapit ka na, umikot na naman sa iba. So, papalapit ka na, umikot na naman. Pag naniwala ho kayo sa mama na yan, pag yan nanalo ng senador, ayaw ko na ho talaga, promise. Pag yan nanalo ng senador, GG, ayaw ko na ho. Ayaw ko na sa Pag yung mama na yan, pinanalo nyo ng senador, wala nang pag-asa Pilipinas. For sure. Gano'ng katibis ito? Gano'ng kahirap ito? Wow, ang hirap. Ang hirap ho, 30 hectares. 2,000, tapos nag-augment pa sila ng kagabi na panibagong hindi ho natin malaman kung gaano karaming pulis. Ang gawin nyo, lahat ng PNP personnel, padala nyo dyan. Punuin nyo ng tao yung 30 hectares na yan ng isang araw, tapos tingnan natin kung may makita kayo. Basta wag nyo lang babuyin yung lugar. Sabihin nyo, talagang ayaw nyo nang umalis dyan dahil yung mga magnanakaw yung amo, gusto talaga yung mga ari-arian ng KOJC. So, kaya nga ako'y nananawagan na sana sa ating mga kababayan dito, sana maunawaan naman nila. Yun na nga ba sinasabi natin. Intindihan daw natin sila, kawawa naman sila, 30 hectares. Inahalughog nila yung 30 hectares, 2,000 PNP personnel, kawawa naman ho sila. Pero itong mga nagagawan ho nila ng ganito, ang mga ganyang gawain nila dyan sa KOJC, hindi kawawa yung member ng KOJC. Intindihin daw ho natin itong mga pulis na to. Palakpahan ho natin si Ma'am Ben. Kaumay ka, sir.
Ibang klase ka, sir. Sa totoo lang, ibang klase ang ka. trabaho ng kapulisan dito. Oh, They really oh. have to search from room to room to room. Wow, wow, wow. Just bury them. Yung mga pambobola ho na yan, pag naniwala kayo dyan sa mama na yan, wala na ho talaga. Wala nang pag-asa Pilipinas. What is important is they should follow the law. Walang magbabaril, walang manununtok, Wala pala magbabaril. Ba't may dala silang baril? Huwag mo sabihin ganun, sir. Walang manununtok. Ito nga ginagawa nila. Ano ba yan? Linagyan ng ano dito, yung pepper spray. Anong nangyari dyan? Pampaiyak na na hangin. Grabe ka. Walang may baril. Siguro kung may baril dyan, konti lang, isa o Sinungaling talaga to. Ayoko na, sir. Pero ang alam ko dito, gumagasta ka ng malaki. Ayan sponsored. Hindi nakikita yung sponsored. Ayun sponsored. Ben-Hur included in the top 14. Ayan sponsored. Ito na naman Ben-Hur Abalos pumasok na sa senatorial ranking ng pulso ng Pilipinas. Yung pulso ng Pilipinas, wag ko kayo magpaloko. Survey firm ho yun ng administrasyon ni Bangag. Ayan mga kababayan, ba't kailangan mo pang pangalandakan? Laki ng budget ng laki ng budget ng DILG Talagang ginagastahan mo ng ads Nakakayaw kayo, grabe. Ibang klase yung panlulokong ginagawa nitong mga tao na to sa ating mga kababayan, sa totoo lang. Nakakasuka. No? Ito, yan. Sponsored. Para makita ng mga mata nyo yung post na yan, kailangan hong bayaran nitong si Ben-Hur Abalos. Alangan naman bayaran ni PH Update yan. Ikaw nasa larawan. Pagka sinabi mong ibang tao nagbayad yan, sinungaling ka na naman. Mga kababayan, pag nakita ho nyo yung sponsored na yan, ibig sabihin, binabayaran ho nila yung mga post na yan para makita ng inyong mga mata. Huwag ho kayong magpaloko. At ang pulso ng Pilipinas na yan, yan ho yung survey firm ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Magkaliwanagan ho tayo Ito, putaw muna tayo kay Jean Pajardo. Yun, tanda na natin pangalan. Ayan sponsored. Sponsored. Ang daming page nitong si Ben-Hur Ginagasta ng kampanya niya. Anong to? Ibang klase ka, sir. Kakayaka, yak, kadiri ka, sir. Ito na. Ito pakinggan nyo itong si Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP. Habang pinapakinggan nyo yan, tingnan nyo yung larawan na nasa gilid ng ating screen. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit. Hindi umaabuso yung mga pulis nyo. Hindi nananakit yung mga pulis nyo. Namamalo, nang i-spray, nagtitirga. Hindi naman nangungud-ngud lamang sa floor. Yung mga tumutulong na kay OJC para sa search sa kay OJC compound, ginungud-ngud yung pagmumuka sa floor, sa simento. Hindi naman ho sila nananakit. Nanlalambing yung mga yan. Mga pulis natin, but on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasak. Wala pa akong narinig na kay OJC na nagmura. Wala pa. Kahit dito sa PH Update, di ho tayo nagmumura. Pero pag nagmura ho tayo, ibig sabihin galit na tayo. Di ho tayo nagmumura. Kung napansin nyo mga kababayan, wala pa ho tayong nasambit na mura dito. Kung meron man, sobrang galit na ho talaga yun. Kumbaga, emosyon na talaga. Pero, as much as possible, di tayo nagmumura. Pero, sa mga membro ng KOJC, wala ho tayo na rin nagmumura. Mga religyoso yan nananalangin yan Merong yan yung, kumbaga, nila yan, kumbaga, simbahan nila yan. Magmumura sila dyan. Umihi nga sa gilid-gilid, dumura nga, di pwede. Magmura pa kaya na. Mali. Sinungaling na naman. Jean Pajardo, ex ka na naman kay PH Update. Ito mga kababayan. Ito, lagay natin kay Aimee at lagay na. Madam, wag na kitang patapusin Wala rin naman ka 50 sasabihin mo Ito na, kay Ben-Hur, isa pang sinungaling. Ito, pamilya magnanakaw. Ito, sinungaling. Sa PNP, sinungaling. Wala ko talagang matino sa administrasyon na. Sabihin nyo, di kayo magnanakaw. Aimee Marcos, sabihin nyo, pamilya nyo, di magnanakaw. Pag sinabi nyo yung pamilya nyo, hindi magnanakaw, ewan ko na lang. Bakit kayo pinatapon dyan sa Hawaii kung wala kayong mga ninakaw? Di ba? Ilang pares yung sapatos ng ina mo?
Wala, hindi na tayo bababa doon sa ganong klaseng usapin kasi tapos na yon. Pero itong kasalukuyan, anong nangyayari dyan sa PCSO? Kumusta yung budget ng PhilHealth? Panggagawa daw ng tulay. Di magnanakaw, Sige na nga, sabi mo ano magagawa namin? Kwento mo yan. Ha? Sir J, pagod na Kasi pagod daw. Sir, wala marami pa silang balak gawin, no? Tiyakin lang nila, No, Sir Jay, na talagang hindi sila mapapahiya. Dahil tayo na Alam mo, mismo, laway ng mga na- KOJC, mapapahiya laway talaga na itong laway mga si kapulisan ginagawa nila. Laway na laway si Torre Jade nung makyat sila sa taas. Nakita na yung mga kwarto ng mga administrators, ng mga kababaihan doon, ng mga nakita nila naka-aircon, ang ganda ng mga gamit. No, parang hindi ko lang alam kung doon siya natulog doon sa isa sa mga kama ng mga opisyal doon, Talagang nalalaki yung mata, pati yung mga kapwa niya, mga opisyal, yung mga julalay ni Torre kahapon. Talagang, kaya wala silang pinakyat kahapon. Mismo yung mga nakatira doon ng mga babae, hindi na nakatulog doon kasi nga naman, kung bakyat sila, mamaya, ni-rape pa sila mga pulis. Oh. Tama. Bigyang daan ko lang to, Sir J, mayroong comment tayo uling natanggap. Kung ang CHR na malalapitan sana natin para sa mga pandarahas at paninikil sa ating karapatang pantao ay tumalikod na rin sa atin dahil sa lantaran nitong pagkampi sa kalaban, what is now left for us to do? Ano na lang ang naiwan para sa atin na inaapi at inaabuso? Isa lang ang klaro, they have gang up upon us. Nagkampi-kampihan na silang lahat laban sa atin. Ganun kalaki at kalakas ng KOJC na itinuturing nilang simple minority. Puwing na sila sa liit ng KOJC. At saka alam mo, they did not expect us, especially, hindi po ako miyembro ng KOJC pero nakikiasa ako. Kasi, anong pangalan nito? Kasi hindi na lang ito laban ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Laban na ito ng mga Pilipino. Ito yung pinapakita nila ay kung kaya nilang gawin ito, kumbaga parang testing ito ginagawang ginipig itong Kingdom of Jesus Christ pagka isinagawa nila ito sa bandang Luzon, halimbawa sa sabihin nila, ganito, effective pala, gawin natin ito sa iglesia, gawin natin ito sa member of sa MCGI, sa El Shaddai, because they want to perpetuate themselves into power, no? Ganito ka ganid sa kapangyarihan at sa pagkamal ng ari-arian sa lapi, no? Grabe ito. What they missed for over 30 years, they're making up by practically throwing the law under the bus and sa kitchen sink, no? Grabe. And yet, yung mga nagpapanggap na mga journalist na fighter of human rights, wala ho kayo. Wala kayo. Sa dami pero ng... kami hindi. Yes, Sir Jay. Alam mo, sa dami ng mga dapat tutukan ng ating kapulisan, nakakonsentrate sila dito sa Davao City. Ito, sinisweldohan ito araw-araw. Ang laki ng pondo na inilalaan dyan. Jade, panakip-butas lahat ito. Hindi nila maipaliwanag lahat ng expose ni Cathy Binag. Hindi nila maipaliwanag yung picture ni mismo ng mga ong at ni yung kasama sila nagdi-dinner ng mga operator ng illegal na pogo sa bansa. Marami silang pinagtatakpan. Nililihis nila, Sir Jay, in short, ang mga issue na dapat pagtuunan ng gobyernong solusyonan ng mga kababayan natin, ng sambayan ng Pilipino na naghihirap. Pero ito, ginagawa, nakakonsentrate sila doon sa mga iniisip nilang mga hadlang sa kanilang political interest. Lalo na, malapit ang eleksyon na Sir Jay at itong sabwatan nga ng Pilipinas, ng Marcos administration at ng Amerika, malaking bagay yan para sa kanila. Dalawa na lang talaga pag-asa natin. Unang-una, hindi tayo kinakapos sa panalangin. Pangalawa, tayo nananawagan sa Armed Forces of the Philippines. Yes.
kayo na lang ho. Kasi kapag hindi pa kayo kumilos sa mga susunod na araw, magkakaroon na talaga tayo rito na ano. Hindi ko man dapat sabihin, but if the armed forces will not move, this will trigger, anong tawag nito, yung civilian na ang gagawa ng paraan na ayaw naman nating mangyari. Siyempre, kasi kung sa akin gagawin yan, hahanapin ko, pati yung apo mo, kung sino ko mang animal kang pulis ka. At hindi ko pababayaan na hindi ako makakabawi sa iyo. Kasi wala na ako masulingan eh. Siniming nila 4 na araw na holiday para hindi makapunta sa korte yung mga abogado ng KOJC. Kasi lahat ng ginawa nila, simula po ng madaling araw, nung papasok na dyan, puro illegal. No? Puro wala po sa hulog. Puro labag sa batas. Kung tutusin, sila ang tagapagpatupad ng batas. Alagad sila ng batas. Pero lahat po ng ginawa nila, illegal, forcible entry, anong tawag nito? Private property yung pinasok nila, no? Marami sila damage to properties. Yes. Meron pong namatay, hindi na po ito homicide dahil premeditated yan. Murder na po ang ginawa nila. No? Ilan na po ang napatay nila diyan sa kanilang pagpasok, pagkubkob sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi na po yan, hindi po biro ang ginawa nila. Hindi na po namin mabilang ngayon, exact figure, kung ilan po ang sugatan, kung ilan ang nasa ospital, sapagkat tuloy-tuloy po yung kanilang pandarahas at pagmaltrato, no? Kung gaano ako, Mr. Torre, sabi ko nga sa'yo, hindi ka habang wala kang titulo Torrens dyan. Siguruhin mo lang na pag-retire mo, wala ka rito sa Pilipinas. Dahil kapag ka nandito ka, ilang libong kaluluwa ang maghahanap sa'yo. Ilang libong kaluluwa ang maghahabol sa'yo sa legal na pamamaraan. Tsaka ano, Sir Jay? Kaya, ngayon, kung hindi mo kayang sawatain ito, Mr. Marcos, you have I'm giving you a graceful exit. Napakaganda ho ng mensahe na yun nitong si Sir Jay. Sigurado ho, kung sakaling bumaba itong si Torre, patong-patong, nakaso ang kakaharapin nito. Hindi ho tatahimik ang buhay nitong mama na to. No? Hanggang dumating doon sa punto na siya na ho, aayaw siya ng magmamakaawa dito sa mga makikipag-areglo dito sa mga ginarabyado niya. Sigurado ho. I'm not asking you to resign. Just step down and seek professional help. Humingi ka ng tulong. Kasi hindi na tama itong ginagawa mo eh. Masyado nang malala ang problema at sakit mo. You have to seek professional help, Mr. Marcos. And you can only do that by stepping down. Kawawa naman ang Pilipinas. Alam mo, magkasama tayo for 7 months sa New York habang dinidinig yung kaso ng nanay mo. Hindi ko inakala ni sa panaginip, ni sa hinagap that you will end up like a demon, no? Hindi ko inakala. Akala ko, sabi mo noon, magbabago ka dahil sa karanasan ninyo na tutulong kayo sa mga Pilipino. Sinasabi nyo yung mga kayamanan ng tatay nyo, ibabahagi nyo sa mga pobre, sa mga... Hindi ako naniniwala na ngayon. 7 buwan kita...